makapaniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Yun, ang magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito, ang pagkikwentuhan naman natin itong ginagawa nilang panggigiba dito kay COMELEC Chairman Garcia. So, etong si dating Congressman Erice, naglabas kasi ng mga dokumento na sabi niya, may nagbigay daw sa kanya ng mga package na mga dokumento na sinasabi di umano na itong si COMELEC Chairman Garcia nakakatanggap daw ng pera mula sa galing sa ibang bansa, Korea, Bahamas, mga ganun daw. So malaking amount yung pumapasok sa kanyang mga bank account. So 14 daw na bank account yun na nakapangalan daw kay Chairman Garcia. So dahil doon na napatunayan naman na talagang hindi naman siya, kumbaga, non-existing yun. So pinaplano ngayon or gustong kasuhan ngayon ni COMELEC Chairman Garcia itong si Erice para maging liable siya dun sa mga inlabas ng mga kumbaga unverified na mga document. So dapat talagang maging liable dito yung mga kanyang klaseng pagdalabas ng mga, sabihin natin, mga unverified documents kasi paninira na yan eh. So hindi lang naman hindi lang naman si COMELEC Chairman Garcia yung ginigiba niya rito, pati yung COMELEC nadadamay. Kasi nga nagpalit nga ng di ba, ng provider tayo doon sa gaganaping eleksyon. Hindi na po Smartmatic yung hawak ng eleksyon. So isa siguro yun sa mga dahilan kung bakit ginigiba itong si Chairman Garcia dahil nga isa siya sa mga masugid na nagpalit ng provider dahil nga puno ng issue, ng controversial yung Smartmatic. Kaya ito siguro yung dahilan. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button, no? At the same time, pa-like na rin ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Allegedly opened on March 2022 under the name George M. Garcia is non-existent with Land Bank of the Philippines Intramuros Branch. Kinumpirma ng Land Bank of the Philippines na peke o hindi umiiral ang isang local bank account na pinadalhan umano ng pera mula sa South Korea na sinasabing para kay Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Kasama ang sinasabing account sa dokumentong natanggap umano ni dating Caloocan City Congressman Edgar Erice galing sa bansang Bahamas. Ito umano ay ipinadala lang sa kanya at binigyan niya ng kopya si Garcia kaninang umaga nang magpunta siya sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila. Binigyan lang daw niya ng kopya si Chairman Garcia. Pero nagpa-press con siya na sinasabi niya na nakatanggap daw yung isang opisyal ng COMELEC ng pera galing sa ibang bansa. So doon pa lang medyo contradicting yung sinasabi niya. Kasi kung binigyan mo lang, sana hindi ka nagpa-press con muna. Or dapat binerify mo muna sa mga bangko kung existing ba yung account na yon, di ba? Hindi yung basta naniwala ka, may nagpadala ng hindi mo kilalang tao. Unang-una kasi, hindi naman niya kilala yung taong nagbigay ng dokumento. Tapos pinaniwalaan niya kagad. Tapos sasabihin niya na may isang COMELEC official na tumatanggap ng pera galing sa ibang bansa. So siyempre, alam nga naman yung COMELEC official na yon yung mga official na medyo mabababa yung rango. Siyempre, ang tingin kagad dyan ng madlang people, yung mga nasa top official. So, sino-sino ba yun? Siyempre, chairman ang unang-unang tatamaan dyan. So, base pa dun sa inilabas niyang dokumento, parang binanggit yata yung pangalan ni Chairman Garcia na siya daw yung di umanong tumatanggap ng pera. So, kaya medyo may pagka-libelous yung action na ginawa rito ni dating Congressman Erice. So, hindi natin alam kung ano yung kanyang motibo. Bakit kailangan niya kagad ipa-press con yung ganong klaseng dokumento na hindi niya kilala kung kayo nanggaling. At the same time, unverified. Diba, napakadali lang naman dati siyang kongresista eh. So, may connection siya.
Bakit hindi niya muna pina-verify kung existing yung account? So dito mas napapahiya pa siya dahil nga mismong inaakusahan pa yung nagpatunay na or gumawa ng paraan para malaman kung verified ba yung account or hindi, di ba? So, dahil diyan, itong si COMELEC Chairman Garcia is magsasampa nga ng kaso. So, yun nga, hindi natin alam kasi muna kung ano ba yung intention dito. So, sinasabi nga nila na ang malaking posibilidad bakit pinipilit ilang gibain yung COMELEC at si Chairman Garcia dahil nga doon sa pagpapalit ng provider na hawak ng eleksyon natin. Dahil gusto nila Smartmatic pa rin. Dahil nga, sabi nga nila, di ba, maraming controversial na pinaparatang sa Smartmatic na namamanipula, na nagkakaroon nga rin ng mga glitch, nagkakaroon daw ng dayaan. So, kung totoo man yun, siguro namamanipula. Kaya gusto nila Smartmatic pa rin para nga naman, kumbaga, masigurado yung panalo. Or alam na nila yung diskarte. Unlike kasi kung bago na naman yung provider, hindi nila alam kung paano yung mamanipulahin. Di ba? So, panibagong, kumbaga, mag-a-adjust sila. Kung magkamali pa ng adjustment sila dyan. So, kumbaga, mapupunta pa sa bingit ng alanganin yung kanilang mga gustong mangyari. So, yun yung nakikita nila na posibilidad kung bakit nila ginigiba itong si Chairman Garcia at ang COMELEC. Sa $15 million ang kabuuang deposito sa 14 na magkahalong offshore at local bank accounts. Ito po yung natanggap ko na Bahamas Files kung saan nakalagay po doon na isang COMELEC officials ang nakatanggap. Diba? Tingnan mo, kung mag-press con siya rito or magbigay siya ng statement dito, parang sigurado siya na talagang valid or totoo yung mga offshore account, yung mga local bank account na yan. So, hindi pa niya bine-verify, pero feeling niya, yung nakuha niyang dokumento is tunay. Diba? Kasi kung unverified dyan, pwede mo naman, sabihin natin, ipipress con mo, pwede mo naman sabihin na, kasi may na-receive tayo rito ng dokumento, hindi ko pa alam kung ito totoo. So, pinabe-verify ko pa to. Ang sabi rito sa ganyang dokumento, may official daw ng COMELEC na tumatanggap daw di umano. Pero sa kanya kasi, sa statement niya kasi, kung pakikinggan nyo, parang hindi ganun yung nangyari. So, parang may bahid kagad ng, kumbaga ng pag-aakusa. Yun yung sinasabi nila na mukhang may bahid daw ng pag-aakusa. Kaya, etong si Chairman Garcia is napilitang magsampa ng kaso. Siyempre, feeling niya, may pagka-libelous. Dahil nga, bribery or sabihin natin na corruption. Part ng corruption dahil nga tumanggap ng pera galing sa ibang bansa at hindi lang maliit na halaga. $15 million. So, dollar ang usapan dito. So, kung i-convert mo sa peso yan, medyo malaki yan. At napakarami yan, 14 accounts yan. So, 6 na local banks. So, meron pang 8 offshore. At may mga properties pa raw sa ibang bansa. So, medyo serious allegation yung sinasabi rito ni dating Congressman Edgar Erice na alam natin ito dilawan to. Na sila yung mas kumbaga parang kinukonect to sa sinasabi na medyo may alam din daw doon tungkol sa Smartmatic. Pero hindi natin konfirmado yun. Sinasabi lang naman nila. So, hindi natin alam. Pero, yun na nga, dahil nga matagal din humawak kasi yung Smartmatic dito sa election natin. Kaya, alam na nila yung pasikot-sikot ng sabi nila, kaya daw manipulate. Ewan natin kung paano ginagawa yun. Dahil nga, siyempre, computer pa rin naman yan. So, mga IT makakaalam yan. So, yun nga, balik tayo rito na, yun nga, naglalabas kasi itong si Erice ng mga unverified na documents na hindi man lang niya dino-double check kung talagang existing yung mga ganong klaseng papeles. $1 million mula sa South Korea, allegedly from Miro. At ito, meron pong 14 foreign accounts, ang isang COMELEC official. Ayon kay Chairman Garcia, malinaw na imbento ang mga nasabing account o dokumento. Sa ngayon, sinulatan na rin ni Garcia ang ibang bangko na pinadalhan din umano ng pera.
Ang ipinagtataka pa niya ng kanilang itrace, ang nagpadala at ang pinadalhan ay iisa ang number na pagmamay-ari umano ni Erice. Ibig sabihin, available na po sa Pilipinas ng June 30, yung mismong white paper na yan. Pero allegedly, galing sa Bahamas, pinadala ng July 1. So ibig sabihin, available na sa Pilipinas and yet may nagpadala noong July 1. Sa tracking number ng dokumentong hawak ni Erice, lumalabas na galing ito ng Pilipinas at ipinadala sa bansang Bahamas na siya namang ibinalik ulit dito sa bansa. Di ba? Doon na lang eh. Hindi ka ba nagtaka na available dito sa Pilipinas? Parang pinakasimple nangyari niyan. Dito ginawa yung mga peking dokumento. Tapos, itinransport nila, pina-deliver nila papuntang Bahamas. Tapos from Bahamas, ibinalik ulit sa Pilipinas para palabasin na yung mga dokumento is galing ng Bahamas, so galing ng abroad. So yun yung script na gustong palabasin dito ni dating Congressman Erice. So buti matalino tong si Chairman Garcia na trace nila na teka, galing pala yan dito ginawa yan. Pare-pares nga ng font size yun. Pare-pares din yung font size, yung graphics, pare-pares pati yung tracking number na nanggaling dito sa Pilipinas, pinadala doon. So, tingnan nyo siya na yung inaakusahan, pero siya pa yung gumawa ng paraan para, kumbaga, yung patunayan na yung mga dokumento na yan is hindi totoo. Di ba dapat na magpapatunay dyan yung kung sino yung sino yung nag-aakusa. Di ba? Pero dito ang ginawa ni Chairman Garcia, dahil nga, confident siya na hindi totoo yan, siya na mismo nag-verify. Napakadali lang naman, susulatan mo lang naman yung mga bangko, tingnan mo yung tracking device, yung tracking number para malaman mo kung saan nanggaling, kumbaga yung origin niya, saan nagsimula, matitrace mo naman. So dito huling-huli yung palpak na dokumento na nanggaling na sa Pilipinas, then transport papuntang Bahamas, tapos ibinalik dito para palabasin lang na yung mga dokumento galing sa ibang bansa. So tuloy. Kaugnay nito, naniniwala si Garcia na dapat na rin gumawa siya ng aksyong legal kaugnay ng lantarang paninira sa kanyang reputasyon at kredibilidad. Maghahain-anya siya ng kaso laban kay Erice na falsification of documents pagkatapos na matanggap ang resulta ng investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at ng National Bureau of Investigation o NBI sa issue. Napansin din ni Garcia na lahat ng dokumento na ibinigay sa kanya ni Erice ay halatang iisa ang font na ginamit na malinaw anyang iisa lang ang gumawa. Ang nakalagay sa batas, yung may hawak ng isang falsifikado na dokumento ay presumed sa batas na siyang author ng falsifikadong dokumento. Ayon naman kay Erice, magsampa lang ng kaso si Garcia at bukas ay maghahain din siya ng petisyon sa Korte Suprema para i-cite in. Yan na mo. Siya pa yung may ganang maghamon dito na, wow, ang galing wow. Bring it on. Tomorrow I will file petition before the SC to cite Garcia in contempt of court for his pronouncement. So, talagang makikita nyo dito na talagang dinidikdik nila. Gusto nilang durugin si Chairman Garcia na talagang halatang halata na may kaugnayan yan sa darating na eleksyon. Kasi kung malapit na so this year na yun, next year na yun, magpapile na ng Certificate of Candidacy ngayong October. So, sinisimulan nilang gibain para mawala yung kredibilidad ng COMELEC. So, kasi pag nasira nga naman nila yung kredibilidad ng COMELEC diyan, pati yung provider na gagamitin, no choice, babalik ulit tayo sa Smartmatic. Yun ang gusto nilang mangyari. Kaya, ito, magpapile pa si Erice imbis na, kumbaga parang, sa bagay, karapatan naman niya yan. So, tingnan natin kung ano yung magiging mangyayari dyan dahil nga, magpapile din si Chairman Garcia dito kay Erice. And then, yun nga, antayin natin kung sino mas papanigan dito ng batas. Contempt si Garcia dahil sa pahayag nito kapag mabaliwala ang kontrata ng Miro at COMELEC ay babalik sa mano-mano ang halalan.
Ayon naman kay Garcia, hindi sila kailanman nagsalita sa merito ng kaso ngayon dahil nasa Korte Suprema na. Sa halip si Erice anya ang panay na papresko. Ang medyo kabahan siya, yung kaso ipapile ng COMELEC. O ipapile ko kapag napatunayan kong fake lahat ng mga accounts na ito. Dante Amento, UNTV News. So, yun. Tama yung sinabi niya rito. Mas, siyempre, ang abogado, alam naman niya na hindi siya pwedeng maglabas ng any statement regarding do sa merito ng nakasampang kaso. So, alam nila yan kasi abogado naman to, kaya alam niya. So, malamang sa malamang yung sinasabi ni Erice medyo baka tablayin ng Supreme Court. So, mabigat din yung yung binigay na babala rito ni Chairman Garcia na hintayin niya yung ipapile ng kaso ng COMELEC tsaka yung ipapile niyang kaso. So, dapat ganyan, ituloy mo yung isasampa mong kaso kasi kailangan talaga maging liable yung mga ganyang klaseng tao na once naglabas sila ng mga dokumentong peke, dapat tayuan nila yan, maging panindigan nila, tapos maging liable sila. Kasi kung patatawarin lang yan, paulit-ulit na mangyayari yan. Parang ano na nga yun parang nakagawian na nga ng ibang politiko yung bigla-bigla na lang maglalabas ng mga dokumentong unverified. Tapos ang gustong mangyari, yung inaakusahan nila, yun yung magpuprove. Diba? Parang baliktad. Dapat ikaw yung naglabas ng mga aligasyon, dapat ikaw yung mag-prove sa mga mga aligasyon mo, patunayan mo yung totoo. Yung mga ibintang mo ba, dapat patunayan mo, hindi yung kuda ka ng kuda tapos maglalabas ka ng peking papeles tapos parang bigla kang babawi bigla. So, wag naman sanang ganun. So, kailangan lang talaga magkaroon talaga tayo ng batas na alam ko may batas na ganyan pero parang kulang kasi sa ngipin Yun yung nagiging problema sa atin dito na hindi siya ganun hindi siya napaka-specific na talagang debatable ba pag kumbaga parang pag-uusapan pa yan magiging kumbaga pagtatalunan pa sa korte. So, yun ang abangan natin kung ano mangyayari dito sa isasampang kaso ni Chairman Garcia dito kay Erice. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo. God bless.